Kumusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, ako po si Pastor Antonio Jr. at ako'y lubos na natutuwa na narito muli ako ngayon. Kung tinanggap mo ang tawag ng Diyos na makasama kami, tiyak hahaplos ng malalim sa puso mo ang salita ng Diyos ngayon. Amen? Mga kapatid, ang salitang ibinigay ng Panginoon sa puso ko ay magbubukas ng iyong mga mata at magpapakita na hindi mo kailangang mag-alala sa buhay mo. Sigurado akong pagkatapos ng panalangin na ito, gagaan ang iyong pakiramdam na parang natanggal ang bigat sa iyong likod. Amen? Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa libu-libong mga kapatid na nananalangin kasama ko sa mga oras na ito. Mga kapatid, napakagandang malaman na hindi ako nag-iisa. Masarap na kasama ko kayo at nabubuo natin ang isang malaking pamilya sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon dahil patuloy lumalago ang samahan ng panalangin araw-araw. Hindi ninyo alam kung gaano ako pinapalakas nito at hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa inyo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam ang inyong mga personal na laban. Hindi ko alam gaano kakalapit sa Diyos. Pero alam ko na kapag magkasama tayo at pinagsasama ang pananampalataya natin araw-araw, malalaking bagay ang gagawin ng Diyos. Amen? Iyan ay dahil mayroong pagpapahid sa gawaing ito. Ang tawag na ito ay para sa Panginoon. Ang Diyos ang nagsimula ng gawaing ito at naniniwala akong siya ay tapat upang tapusin ito. Maraming tao ang sumusubaybay sa aking channel. Mga taong hindi pumupunta sa simbahan. Mga taong walang relihiyon. Pero mayroon silang pananampalataya. Naniniwala silang ang salita ng Diyos ang dapat gumabay sa kanilang buhay. Dito lang ako nagsasalita tungkol sa Biblia, mga kapatid. Hindi tungkol sa relihiyon o laban sa ibang pastor. Layunin kong ibahagi ang ebanghelyo na nagbago ng buhay ko at maaaring magbago rin ng sa iyo. Amen? Kung naniniwala ka, isulat ang iyong unang pangalan sa komento at ilagay sa unahan. Naniniwala ako sa mga himala. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, bago tayo magsimula, nais kong hilingin na mag-subscribe kayo dito sa aking channel. I-activate ang notification bell para matanggap ninyo ang pagkaing espiritual na nagmumula sa puso ng Diyos para sa inyong puso. Gusto kitang tulungan na lumakad kasama si Kristo, kaya huwag mong kalimutang manalangin kasama namin araw-araw. Ayos ba? At para tayo ay magsimula, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang isang bahagi, isang simpleng talata mula sa Awit 90 na isinulat at nilikha ni Haring David. Nananalangin siya ng ganito sa Panginoon. Ituro mo sa amin kung paano bilangin ang aming mga araw upang ang aming puso ay makamtan ang karunungan. Luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, tulad ng mga panahon ng taon, tag-init, taglagas, taglamig at tagsibol, ang ating buhay ay binubuo rin ng iba't ibang yugto. Tandaan, bawat panahon, iba ang ating karanasan. Sabi nga ni Haring Solomon, anak ni David, may panahon para sa lahat at oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. May tamang oras para sa lahat at ginagawang perpekto ng Diyos ang lahat. Alam natin na may panahon ng kasaganaan, pag-aani at kagalakan. Ang saya kapag maayos ang lahat. Pero kapag nagbago ang sitwasyon, dumaraan tayo sa paghihintay, kakulangan at pagluha. Walang gustong makaranas ng ganito. Alam ko kasi, naranasan ko na rin ang maraming disyerto. Naranasan ko na ang maraming mahirap na sitwasyon na akala ko'y di ko kakayanin. Naalala ko ang Awit 34:19 na nagsasabing maraming pagsubok ang matuwid, pero inililigtas siya ng Panginoon. Kaya dapat kang maniwala na lilipas din ang lahat ng pinagdadaanan mo, gaano ka man kabuti o katibay ang pananampalataya mo. Madalas nating mapansin na nauubos ang lakas natin at lumalaki ang mga problema, kaya parang lumiit ang ating pananampalataya. Hindi ba totoo ito? Kailangan din nating tandaan ang sinabi ni Jesus sa Juan 16:33 na sa mundong ito, makararanas tayo ng mga pagsubok, pero dapat tayong maging matatag dahil napagtagumpayan na niya ang lahat para sa atin. Napagtagumpayan na niya ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kapatid, huwag mawalan ng loob at huwag lumingon sa nakaraan. Tumingin kay Panginoong Hesus at gawing halimbawa siya sa buhay mo. Amen? Baka iniisip mo, grabe pastor, parang di nagbabago buhay ko.
Araw-araw sinusubukan ko, inilalagay ko naman pananampalataya ko kay Panginoong Hesus. Nagdarasal ako kasama ka at alam kong madalas hindi ayon sa gusto mo ang mga nangyayari, kapatid. Tandaan, kung marunong kang mamuhay sa bawat yugto at naniniwalang lilipas din ang lahat, magkakaroon ka ng higit na lakas, pananampalataya at pag-asa. Amen? Nang sinulat ni Haring David ang bahagi ng awit 90 na binasa natin, siya ay dumadaan sa pagsubok. At ilang beses na tayong napalakas ng kanyang mga awit, hindi ba? Ilang beses nating binabasa ang mga awit at pinatitibay nito ang ating pananampalataya. Tandaan, karamihan sa mga awit na ito ay naisulat sa panalangin, matinding daing at luha. Kaya hindi ito naging madali. Sa parehong paraan, ngayon ay dumadaan ka sa mga pagsubok at hindi mo makita ang anumang mabuti rito. Hindi mo makita na maaari itong magbunga ng magagandang bagay. Tandaan mga kapatid, kapag kasama ang Panginoon, lahat nagiging patotoo at dakilang gawa dahil dakila ang Diyos. Nag-iiwan ka rin ng pamana sa anak at sa mga tao sa paligid mo. Si David ang sumulat ng awit 40 at sinimulan niya ito sa "Matyaga akong naghintay sa Panginoon. Narinig niya ang aking pagdaing, tinugon niya ang aking panalangin at inilagay niya ako sa isang matibay na bato." Marami ang makakakita nito, matatakot at magsisimulang magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, tandaan, dumadaan ka ngayon sa pagsubok, pero bukas magiging patotoo ang lahat ng ito. Dahil sa iyong pinagdaanan, magsisimulang magtiwala sa Diyos ang mga tao sa paligid mo. Iisipin nila, kung nagawa ng Diyos kay Juan, magagawa rin niya ito para sa akin. Kaya, kapatid, tandaan mo na maraming tao ang nakatingin sa iyo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong hayaang mawala ang iyong pananampalataya. Humingi ka ng karunungan para mabilang mo ang iyong mga araw at magamit ang bawat sandali ng mabuti. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, ayon sa Kawikaan 1:7, ang simula ng karunungan ay may takot at paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, kung may takot ka sa puso, ikaw ay marunong, hindi magpapanik at di babalik sa kalayawan ng laman. Huwag humingi ng payo sa makasalanan, maghintay ng matiaga hanggang maayos ang lahat. At kung may isang bagay na itinuro sa akin ng buhay Kristiyano, ito ay na ang mga bagay ay lumilipas, ang mga bagay ay nagbabago. Maaaring mainit ang ulo mo ngayon at hindi mo alam paano bayaran ang bayarin o ayusin ang relasyon. Pero bukas, maaaring bumalik sa normal ang lahat. Ilagay mo lang ang tiwala mo sa Panginoon. Sinasabi ko ito dahil maraming tao ang matagal na sa disyerto at siguro may dahilan ito. Hindi nila pinapalalim ang relasyon sa Diyos. Laging nagrereklamo at paulit-ulit bumabalik sa makamundong bagay. Dahil ang ating solusyon, ang ating kasagutan ay nasa Panginoong Hesus. Luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, si Hesus lang ang hindi pumapalya. Ang mundo, pera, politika, kapangyarihan, at tao, madalas tayong biguin at lokohin. Pero si Hesus ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung hindi ayon sa gusto mo ang buhay mo, at tila walang katapusang problema, at hindi mo makuha ang kahit kaunting kapayapaan sa bahay mo, sa relasyon mo, o sa trabaho mo. Para sa iyo ang mensaheng ito. Sabi ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. May tamang panahon para mapuno at makumpleto ang bawat bagay sa perpektong oras ng Diyos. Amen? Halimbawa, ang bagong silang na sanggol kailangan munang lumaki bago makakain ng solid food. Tama ba? At sa parehong paraan, may tamang pagkakataon para sa bawat yugto ng iyong buhay. Sa iyong espiritual na buhay, mayroong pagkabata, mayroong sandali na tinatanggap mo si Jesus at nananatili ka roon sa iyong unang pag-ibig. At ikaw, pagkatapos, nagsisimula kang pakainin ng salita ng Panginoon, pero marami ka pa ring bagay na hindi nauunawaan. Habang lumalago ka at nagiging espiritual na mature, mas nauunawaan mo kung paano kumikilos ang Diyos. Madalas, makikita mo ang Diyos kapag parang wala ng solusyon, pero nandoon pa rin ang Diyos sa likod ng lahat. At lahat ng ito, sa pamamagitan ng mga karanasang natutunan mo, ikaw ay nagiging mas mature. Pero ang problema ay kapag gusto mong pangunahan ang mga bagay-bagay.
Alam ko na likas sa tao ang pagiging balisa. Kahit hindi pa nangyayari ang mga bagay, dapat mo itong maintindihan. Walang mali sa akin. Lahat ay ayon sa oras ng Diyos. At nakakatuwa na sinasabi sa Biblia doon sa Kawikaan, Kabanata 14, Talata 29. Basahin ko ito. Ang mapagpasensya ay may malaking pangunawa. Ang padalos-dalos ay kahangalan. Amen? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Ang taong mapagpasensya ay yung taong marunong maghintay. Yung taong hindi nadadala ng mga pangyayari at hindi rin ng kanyang mga damdamin. Alam ko ito dahil madalas akong natutong maghintay at magtiwala sa Panginoon. Naalala ko nung isang beses na naghihintay ako sa Diyos, single pa ako noon, naghihintay sa Panginoon. Tapos, may isang kamag-anak ako na nagsabi ng ganito, "Paano mo masisiguro na mag-aasawa ka pa? Habang naghihintay, tiyak ka bang tutuparin ng Diyos ang mga pangako niya? Baka nasasayang mo lang ang oras mo. Hindi mo ba kailangang kumilos o umaasa ka na lang na ibibigay ng Diyos ang tamang tao sa iyo?" Mga kapatid, alam ko na ang kailangan kong gawin. Alagaan ang sarili, katawan, kaluluwa at espiritu ko. Alam ko na kailangan kong maghanap ng mga relasyon, gumawa ng mga pagkakaibigan. Kung hindi, hindi ko makikilala ang taong magiging asawa ko. Pero, mga kapatid, may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon ng paghihintay at may panahon ng pagkilos. At kaya, naintindihan ko na sa mga sandaling iyon, panahon iyon para maghintay ako sa Panginoon. Ang mga salitang iyon ay nakasakit sa akin mga kapatid, pero inaamin ko ring sila rin ang nagpalakas sa akin sa gitna ng pagsubok. Doon ko napagpasyahang magtiwala ng buo sa Panginoon. Sa tamang panahon, dumating si Thais, ang aking asawa, sa buhay ko. Nasa camp ako noong pista ng carnival para sa spiritual retreat kasama si Thais, ang asawa ko. At noong sandaling tunay akong nagpahinga, doon siya dumating. Kaya mga kapatid, kailangan nating maunawaan na may tamang panahon para gawin natin ang ating bahagi. Oo, pero may panahon ding maghintay ng tahimik at hintayin ang pagkilos ng Diyos para sa atin. Amen? Sabi sa Biblia, Isaias 64:4, walang Diyos na tulad ng ating Diyos na kumikilos para sa nagtitiwala at naghihintay sa Kanya. Kaya tandaan, habang naghihintay ka sa Panginoon, Siya ay kumikilos para sa iyo. Amen? Mga kapatid, hindi natin dapat madaliin ang lahat. May tamang panahon si Jesus at naghintay siya sa oras ng Diyos bago simulan ang kanyang ministeryo. Hindi ba totoo? Itinakda siyang maging tagapagligtas ng mundo. Ngunit may takdang panahon para simulan niya ang kanyang misyon. Habang hinihintay ang tamang oras, hindi siya tumigil, kundi patuloy na ginawa ang kalooban ng Panginoon. Laging nagpapasalamat at tapat. Sa tamang panahon, natupad ang lahat. Amen? Naiintindihan mo ba ito? Pwede ba kitang ipagdasal, pati pamilya mo? Nahingin kay Diyos na patahimikin ang puso mo. Alam ko na magulo ang mga araw ngayon, hindi ba? Panahon ng matinding espiritual na laban. Ang kaaway ay bumubulong ng kasinungalingan at nilalagyan tayo ng pagkakasala, takot at kabiguan. Pero, mga kapatid, lahat ng ito ay pang-aalipusta ni Satanas. Katulad ng ginawa ng higanting si Goliat na ininsulto ang hukbo ng Israel sa loob ng 40 araw. Ganun din ang ginagawa ng kaaway. Sinusubukan niyang pigilan ang gawaing ito. Pero gusto kong sabihin, sa espiritual na mundo, siya ay isang malaking talunan. Mas dakila ang atin kaysa sa mundo. Aleluya! Kaya ngayon, ipagdarasal kita. Sa dulo ng panalangin, may mensahe ako para sa iyong buhay. Kaya kung maaari, pumikit ka at gusto kitang ipagdasal ngayon. Amen? Manalangin tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang purihin, Diyos, sa lahat ng ginawa mo, Ama. O Diyos, nararamdaman ko ngayon ang bigat sa espiritu. O Diyos, ilang mga kapatid na lalaki at babae ang narito, nananalangin kasama ko araw-araw. Parang bawat araw ay lalong bumibigat, Ama. Parang may matinding labanan nagaganap sa espiritual na mundo laban sa aming mga kaluluwa. Ngunit, Panginoon, narito kami, ibinubuhos ang aming sarili sa iyong presensya sa sandaling ito. Ama, nais kong magpasalamat sa iyo dahil ikaw ang naging aking lakas, ang siyang nagtatanggol sa aking laban. Panginoon, niluluwalhati kita, aking Ama, sa pag-aalaga mo sa akin.
O aking Diyos, hinihiling ko ngayon, Ama, na bigyan mo kami ng karunungan upang mabilang namin ang aming mga araw. Nabigyan mo kami ng karunungan upang mapakinabangan namin ang bawat yugto ng aming buhay. O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pag-aalala dahil madalas iniisip namin na lahat ay dapat mangyari ayon sa gusto namin. O Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya at turuan kaming mabuhay na laging alala na pansamantala lamang ang lahat. Ang mga magagandang bagay ay lumilipas, ngunit pati na rin ang masasamang bagay ay lumilipas din. At dahil dito, naniniwala kami, Ama, na lilipas din ang disyertong ito, ang mga pagsubok na ito. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maghintay sa iyong panahon. Ama, punuin mo kami ng biyaya at kapangyarihan at ibuhos mo ang iyong awa sa amin. Madalas, Ama, masyado naming pinipilit ang aming sarili, Ama, dahil hindi namin magawang maging uri ng taong nais mong maging kami, mga taong tapat, mga taong masunurin. Madalas binibigyan namin ng puwang ang kasalanan at labis kaming naghihirap dahil dito, Ama. Ngunit, Panginoon, ibuhos mo ang iyong dugo, Hesus, sa amin. Kami ay napakasasama, Ama, napakaliit namin, O Diyos. Panginoon, madalas, Ama, may mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa amin. May mga taong tumatayo laban sa amin at humahatol, Ama, nang hindi kami kilala. O Diyos, maawa ka, Ama. Naway bigyan mo kami ng lakas, Ama, upang harapin ang aming paglalakbay, Diyos. Madalas ginagamit ng kaaway ang bibig ng iba para hamunin, akusahan at husgahan kami. Naniniwala ako, Ama, na ikaw ang nagtatanggol, tumutulong at nagpoprotekta sa amin. Dahil ikaw ang leyon ng tribo ng Huda, ikaw ang lumalaban at sumisigaw para sa amin. Panginoon Ama, dalangin ko na huwag mong pahintulutan na huminto ang gawaing ito na para sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus. Galit na galit ang kaaway, Ama, at pilit niyang dinudungisan ang aking pangalan at ang ministeryo sa lahat ng paraan. Ama, ang taong nakikinig ngayon ay naging biktima rin ng paninirang puri at maraming negatibong bagay. Panginoon, naniniwala akong ikaw ang nagtatanggol at nagpoprotekta sa amin laban sa mga pakana ni Satanas. Ama, iniunat ko ang kamay ko ngayon at pinagpapala ang taong ito. Hinihiling ko, Jesus, sa iyong pangalan. Itinataboy ko ang lahat ng kasamaan, kulam at kadiliman laban sa buhay niya. Lumayas ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Pinalalayas ko ngayon ang lahat ng sakit ng ulo, katawan at anumang hindi galing sa Diyos laban sa taong ito. Lumayas ka ngayon sa ngalan ni Jesus. Ama, ibigay mo ang kapayapaan mo sa kanyang puso at alisin mo ito ngayon, Jesus. Ama, alisin mo ang lahat ng kasamaan, negatibo at makasalanang damdamin at kaisipan. Hugutin mo ito, Jesus, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan na aking pinupuri, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa iyo, Diyos, dahil ikaw ang aming lakas at kanlungan. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.